nga nagpahinumdom ang Philippine National Police nga ang paglikay sa ilegal nga droga muyawi sa luwas nga kaugmaon. Walay lugar ang droga sa atong komunidad ug ang pagsupak sa balaod may tukmang silot. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. DYDC FM. Your development campus radio. 104.7 DYDC. DYDC jud ka, ikasab ha? Radyo kalambuang gud na. Yes, good afternoon, madyong hapon. Sa tanang nagpaminaw nato karon mapa radio man via 104.7 or internet radio, no? Or sa atong Facebook Live, mga higala, across the country, no? Sa mga nagpaminaw sa Bisan Asang Dapit, good afternoon. Maadyong hapon, maayong hapon, maupay na kulo pa aton nga tanan, no? And especially to Visayas State University, diin kasamtangan kitang nagsibya karon live to our very supportive President, Dr. Prose Ivy Guaza Yepes, and sa tanan nga naglangkob sa mga faculty and staff, students sa kanatibukang VSU community. Good afternoon, maadyong hapon. Good afternoon usab sa atong dakbayan sa Baybay, maadyong hapon, no? Baybay City. Og sa tanang nagpaminaw karon sa makausap pa, maayong hapon and welcome ning atong special nga tulumanon diin atong makauban, no, ang Baybay City Fire Station. But before na ko hingpit nga ipaila-ila ang atong mga bisita karong kahaponon, aduna usa tay mga pasiunang impormasyon. Mga impormasyon nga importante nga masayra, no, sa atong mga suking tigpaminaw. Ang atong VSU Admissions Office nagpagawas og pahibalo nga walay examination sa VSU main campus karong March 14 and 15 kay ang admissions office staff will be deployed to Bohol and Biliran. So please be guided accordingly sa mga aspiring Viscans diha. Walay examination, no, sa March 14 and 15. And ang atong Liyeco 4 po, no, another nga pasiw na impormasyon, nagpahibaw nga gikinahanglan gyud ta magagamit sa enerhiya wisely, no. Kinahanglan atong palungon ang mga suga kung dili gamit. Unplug na to mga appliances kung wala gigamit. Kinahanglan ta magamit og energy efficient nga mga LED lights. Use the aircon or fan wisely. Limit screen time to save energy, and uban pa nga mga tips, no, nga para makasave kita mga higala og enerhiya. Okay, so mo ka na ito mga pasiunang impormasyon sa ngalan sa mga station manager Dr. Cristina Gabrilio. Kini si Micaela Gongorang yung makauban karong taknaa kutob alas 2 sa kahaponon ning atong tulumanon DYDC Special Talk. Okay, so mga higala, ubani ko ninyo sa pag-abi-abi sa atong bisita. Karon kahaponon kay lagi March kay Fire Prevention Month man lagi, so very timely, and we are glad nga atong makauban karon ang Baybay City Fire Station nga gipanguluhan gayud sa ilang acting City Fire Marshal si Fire Senior Inspector Benito Gondilino Ilona. So atong abi-abihon mga higala, and sir, maadyong hapon and welcome ning atong CBAnan DYDC FM. Mayong hapong Ma'am Mikay, kadtong mga naminaw sa atong station DYDC, tanan nga suki kining tulumanon sa DYDC, ang mga naminaw sa dakbayan sa Baybay. So ako gidasig nga natay panahon nga gihatag ang atong istasyon nga makapag inform sa public. Kauban ko karon ang atong aktibong Chief Administrative section sa atong station, si Isip Owan Hildo Tulio, aron makahatag mig information aron makalikay ta sa sunog. Yes. Oo, no, ato sa abi-abihon ang kauban ni City Fire Marshal, no, si Sir si Brad Hale Glido Tulio, nga diin silang duha ang maghatag kanatog mga mahinungdanong impormasyon kabahin ni ining mga paglikay, no, fire prevention tips and safety measures. Okay, so atong oras alauna, noy, binadili na nato dugayon pa para ubay-ubay ang atong mahisgutan nga mga impormasyon, no. And para masiguro ginato, no, nga maprotektahan ang atong mga panimalay from any fire hazards. But Sir
Ben, mas mayo siguro no if more a little bit information about sa inyong buhatan before ta mo segue sa atong pinaka-topic karong kahapon, ano? Yes, Ma'am Mikay. Kaniadtong panahon ng dati nato presidente, ang amahan sa atong presidente karon si President Ferdinand Marcos Sr. na determine man gyud nga ang bulan sa Marso mao'y pinaka-hottest nga month sa tibuok tuig. Mao nga nagpahimo siya kuan nga presidential decree nga himuon ang bulan sa Marso nga Fire Prevention Month. Kay mao ni ang iyang kuan kay pero karon kay naman tay gi-experience karon nga climate change, murag nato i-revisit pod kung ang bulan pod sa Marso mao ang pinaka-hottest lagi hapon nga month sa tibuok tuig. Pero kay karon napaman na siya ato dili tagi celebrate ang bulan sa Marso as celebrating the Fire Prevention Month, but we are observing observance of the Fire Prevention Month. Nganuman, this is high time for the community to somehow nga maging mabinantayan ta, be mindful to prevent the occurrence or the happening of fire, kay it is better to prevent than to suppress fire. Correct. So mo na iyang kuan. So ang atong Bureau of Fire Protection daghan may mga activities to instill awareness and consciousness to the public, kay we know nga kining paglikay sa sunog, this is a shared responsibility between the Bureau of Fire Protection and the community and other stakeholders. So kami we are always ever ready and we are always on alert if ever na ay mga tawag. So ang amo lang ihangyo sa atong mga naminaw sa atong tulumanon nga be conscious gihapon and be mindful nga dili ta magkuha ka ng mga prank calls ba kay nayuban nga manawag lang tapos makuha ng atong resources. So karon ang among kuan is daghan tag stations na first time sa history sa Baybay City nga naay tulo ta ka istasyon diri sa Baybay. So for the information of the public, last December ginagurate December 8 atong bag-ong station kanang new fire station diya sa Barangay Kugon sa may Diversion Road. Unya ang atong dating nga station mo nay atong substation dito sa may Zone 23. Then way back on the month of July siguro to August, gitagaan tag usa ka cottage diri sa BSU. Yes. Nga gihimo natong gihapon siya substation. So nata diha tropa na usa ka fire truck diha gihapon nga ever ready and always on alert kung naay mga tawag diri sa nearest nga barangays o within the campus, mo responde pod ang atong mga bombero diha sa substation. Yes, no. So, thank you so much, sir, for that very informative or comprehensive no nga imong gisaysay kung unsa gyud ang pinakatumong pinakamandato sa atong BFP, and of course ngano nga gi-observe nato ang Fire Prevention Month sa bulan sa Marso. Kay mao din ang mga higala no nasusi di ay nga ang bulan sa Marso mao ay pinaka-init no sa tibuok tuig. But karon sir no usay mo init mo ulan, so alternate lang ang atong panahon karon. So dapat mga higala nga alerto gyud ta, and sa gikayon pa ni sir, shared responsibility, dapat ready gihapon ang atong mga suking tigpaminaw, dili lamang ang atong taga BFP, no? So sige sir, adi na ta before nato hisgutan ang tips or safety measures, unsa man ay sir ang mga common causes sa sunog sa mga panimalay? I would like to let the public be informed nga natay three main causes of fire. Ang first is kanang intentional mo na gituyo ba. So kung arson na ang tawag sa within the bounds sa Barolo, kanang sa criminal law nato natay arson, so gituyo na. Ang ikaduha nga sunog mao nay kanang negligence, kanang kapabayaan ba. Unya wata magwan nga nagluto ta, gibayaan nato ang atong giluto, o natay mga electrical appliances wala nato i-unplug, so that is a concrete example nga negligence. Ang ikatulo providential, namatay mga sunog nga kanang kidlat nga wala gud nay hands ang tawo, kanang providential fire. So mao nay spontaneous ignition pod, kanang sobra kapaso makakos gud gihapon nagkuan. So that is providential fire siguro kay wala man ay hands ang tawo. So kining tulo mo nay mga main causes sa fire, pero most often than not kanang cause gud nga kuan is kanang sa negligence gud, kanang kapabayaan.
kay nganuman mulakaw ta sa atong bahay di tayo switch off ang atong mga appliances. Unya kung makuanta sa mga soap operas sige nagtan-aw sa mga Batang Quiapo ug unsa diha nga mga tulumanon sa TV nagluto di ay ta. So nagplantsa ta natay kakuan nagmarites ta sa atong mga neighbor. So these are mga instances nga na ay mga kuan negligence on our part. So mostly kanang negligence pud ang atong kuan. Cause unya diri ang akong naobserbahan sa akong mag 10 months na pud ko diri sa Dakbayan sa Baybay, electrical pud nga causes sa sunog kay mao pud nga kanang atong kuan ba daghan naman tag mga appliances unya ang atong kuan dili na nato ma-check ang atong mga electrical wirings or electrical connection. So based sa among kuan sa mga incidents nga nanabo diri sa Dakbayan sa Baybay, ang among nakita nga kuan is kanang electrical fire good og sa causes sa cause nga naging kausa sa sunog diri sa Dakbayan sa Baybay. No, so yes, mga higala dunay klase-klaseng causes, no, intentional pero kasagaran sa gikayon pa ni Sir kining usahay negligence, no, nga dunay usay labi na mga babae hilig ta mag multitask, no, sa atong mga panimalay makalimtan na nato, so we have to be mindful gyud labi na kay pilar ka minuto basta mabayaan na wa na musilaob na jud maangin pa ang mga silingan, so we have to be very careful, and that is why we're having this program para magpahibalo, mag-remind sa atong mga suking tigpaminaw. Tingali ma'am naikuha ng akong kauban po na Yes. i-add nga Yes, Brad, oo. mga Other mahinungdangan causes ng ba? impormasyon, oo. Ang usapon ma'am sa kuan is kanang mga electrical apil na gyapon na sa mga negligence kay usahay mag-overloading sobra na tong pagsaksak sa mga appliances tapos nag-octopus wiring ta Kana. so dili na kaya sa ato gikuan sa linya sa kuryente nga takda ra sa ato plano so madugayan na malalay ang iyang insulator so magka kuan siya magka short so after na kung dili mo bigay ato plangka sigurado padung gyud na sa pagkasunog. No? O labi na sa mga nagpa-boarding house diha or mga dormitories ato i-remind gyud ang ato mga students, mga estudyante diha kay usahay tapulan naman ta munawg labi nagnaa sa double deck na sa ibabaw, so magkuan na extension and then saksak diri saksak dito, so we have to be careful pud ana, but I think our atong administration po diri naga-remind man sad sa atong mga dormitory occupants nga atong likayan kana mga iyon ana nga mga practices, no? Yes po ma'am, kay ang atong mga dormitory supposed to be kung dugay na pud na siya mga 10 to 15 years kitaon good ang iyang mga electrical wirings kung tingali gikuan na sa mga sa may tawag niya kanang mga daga ba ilaga mga ilaga. yatot o nga dili ta kasabot kay embedded siya sa kisame nga nana di ay mga kuan ba Bitaw. problema sa atong wirings. Unya natay mga electric fan nga dili siya mubirik na dili na mubirik pero naka plug lang gihapon siya. Unya makakusman na kay kung dili nato ni unplug naman ko ay nga mag-hit ang iyang kuan makina sa electric fan. So ang iyang capacitor makakuspod na gihapon siya sunog. Daghan na nga mga instances nga na mga electric fan nga dili na motuyok pero naka-plug pa, so tungod nga ang iyang kuan sige managkuan ang iyang init, so maayo gud tanang atong appliances kung dili nato gamiton i-unplug nato usag gihapon na siya nga kanang safety og kanang atong kuan nga makatipid ta pa sa pagkonsumo sa kuryente kay i-unplug na naton siya from the source of energy. Unya kung naay mga kuan nga electrical fire ayaw pud nata gamit og kanang safety tip gihapon gamit og tubig kay ang tubig is conductor of electricity. So kung natay mga fire extinguisher mao nay atong kuan naman tay type ABC nga fire extinguisher nga pwede kanang pula bitaw nga fire extinguisher mao atong gamiton kay kung tubig ang atong kuan sa atong mga dormitory di kuan tingali ma-electrocuted ta makuryente ta. So mao to nga mag-recommend di gud maiwasan yang mga bombero kung magkandak mig inspection mag-recommend gud mig kanang mga fire extinguisher kay determine gud na ang iyang size kadako sa among inspection aron maka-recommend mi kung pila ka fire extinguisher ang amot atong
i-purchase or i-procure, that is the first aid kasi nga magamit naton if ever nga naay sunog. So dili ta makuan kung mag-recommend og pag-procure o pagpalit sa fire extinguisher kay kana dili gud tanan sa tubig la. Kaya ang kuan sa tubig is kanang iyang kuan lang, kanang kung nasa sa element of fire kanang heat ang iyang gikuan. So na may kuan nga napatay kanang fuel o oxygen o kadag uninhibited chemical chain reaction mo na yung mga kuan sa element of fire. So dili tanan makuan sa tubig kung ang kuryente ang kuan, ang source o electrical fire niya na misamot kung mukuan tag tubig. So mo to nga mukuan tag kanang fire extinguisher kay nga atong ikuan niya na kay chemical man na powder ang iyang oxygen nga element sa fire. No, and oo, sakto sir, no, naka-remember ko sir, baguhay lang, di pa lang dugay, murag pila pa lang to kasi man ang milabay nga ang atong security guards diri sa VSU nag-survey sila. I think with the BFP pod nga na-assign diri nga nag-survey sila sa mga dormitories kay medyo dugay-dugay na gyud pod ato mga dormitoryo diri sir, no, pila na katuig. Nag-survey sila kung aduna bay mga fire extinguisher, and then kung katong mga wala na sulod or nang gahi na nga ang sulod sir, more gila tong gipa adto sa security nga buhatan para ma-refill or para doon na sila pagahimon nga intervention, no? Kaysa dormitories, oo, though ato nang gilimit ang kining mga nalang tay mga station ba nga ato mag-charge, ato magamit ana or ato magsaksak, pero dili maiwasan kay dugay na gid kayo ang ato mga dormitories. So kudos dai sa atong security guards and of course sa atong BFP for having such initiative, no. Oo, bisan pa man og ato nga mga panahon dili pa to March, dili pa to we were not observing yet the fire prevention month. Okay, so yes, very interesting and mabungahon ang atong diskusyon karon sir. Yes, ma'am. Kanang ang fire prevention month is not only the month of March. It should be a year-round nga activity ang atong fire prevention. Unya, ang atong ikuan kay ang fire prevention month permanente kapag maano tag Marso ang atong gihunahuna nga kini per maulan ni time nga magkwanta maging proactive. It should be a year-round activity sa tanan sa tibuok nga komunidad nga maging mabinantayan tabi, mindful tabi, aware, be conscious nga ang safety magsugod gud na sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingong panimalay, sa atong pamilya. Dili kay it should be an external nga ma-remind lang tagkuan nga magkwanta maglikay sa sunog kung bulan sa Marso. It should be a year round. Ingon ko pa kanina, this is a shared responsibilities between the community and the Bureau of Fire Protection and other stakeholders. Brad Hale, basig ano na kay masulti po or ka-share sa itong mga listeners kabahin ining kanang bitong mga misconceptions nga misconceptions about fire safety. Oo. Nga dapat pud nga ma-address, dapat nga ma-correct, oo, sa atong mga kahigalaan sa kahanginan. Misconceptions. Pareha sa fire safety, ma'am. Like sa unsay gistorya ni amo Hipe nga ang fire extinguisher dili lang na siya para display. So nakaandam na siya mintras kung nahitabo nga sunog or gamay pa ang sunog nga wala pa moabot ang atong kaubanan sa Bureau of Fire kay mo travel pa man, so at least kita maka-fight na tag-start kung kaya pa nato i-fight ang gamay pa nga nga kayo. So dili na siya yung mahal gud tuod siya, pero sa kakuanan o sa kaluwasan nato mas kung wala tay nga na tapos nahitabo ang sunog nya wala ta nakapakuan anay nga gamay pa ni dako siya, so mas dako ang damage sa ato mga butang sa ato mga balay kung nga na labaw na kung maugdaw pa ang balay makadamay pa ta sa laing silingan. Correct. Ang usa ko pa nga i-add, mama, no, kay naiuban nga instead of calling the hotline number of the Bureau of Fire Protection by City Fire Station mag-video. We are not against kanang mga vloggers nga himo ang content ba. Unya og sa mo mag-vlog o sa mo magkuan og mga video content, manawag pud ta sa atong hotline number sa Bureau of Fire Protection kay dili man mi si Superman nga kasabot mi kung asa ang sunog. So permanente good na we should be kung kaya pa nato kanang incipient phase of fire kanang pagsugod pa lang sa sunog,
pwede man nato kung naay tubig ta nga kuan kay usa nga nagresponde mi bago pa lang ko diri na-assign nga hippie kanang doon lang ang gripo na lang diha unya pwede mo ko nagbalde pero nanawag pa sa bumbero nga gamay man lang pud to. So kung kaya pa nato dili pa na siya blown out ang proportion ng sunog dili pa dako pwede man siguro magtinambangan ta kay naman tay kuan spirit of bayanihan ba. Kung sa among pasawaray pintakasi magtinabangay mag cooperate to suppress the fire. Kung dili na gud malikyan, kung nanagud na diha, pero kung dako-dako na gud na nga dili na kaya, manawag na ta. Instead of having that content nga magbidyo-bidyo, oh wala pang kuan, dugay man ang mga bumbero, mukuan. So kini makakusnig panic sa atong kuan ba, atong mga sa atong komunidad. Unya naman tay ko ang gihapon kanang atong fire truck nga kanang kabaguhan kanang atong Rosenbauer natay rapid intervention hose nga real nga dili na kanang conventional nga fire hose ba nga ikuan pa namon ni coupling unya butongon gud lang na then pasirit mi dayon kay ang atong kuan is the element of time nga dali gud na masuppress naton ang sunog unya ang uban after na nakagamit nami kanang rapid intervention hose nga gipasiritan na namon ang ilang bidyuhan kadtong nagkuan pa lang may kuan kanang coupling kanang daan unya ang gamit niya na kay dili gud na pwede nga permanente lang nangahos kay rubber man na siya so makuan na siya sa init kung magkuan mig permanente lang nangahos so ang among gigamit sa among operation sa overhauling mo gamit nga kami kanang conventional nga atong naay may mga coupling pa male ug female coupling unya ang uban bidyuhan nila nganong kanong karon man lang sila nagkuan nag-layout og hose nga kanina pa man ang sunog. So these are misconception. Ang imong pangutana kanina ma'am, nga usay mga misconception, muna usa sa misconception sa publiko. Katong mga karaan nga dili patakwan sa kabaguhan kanang mga newest nga mga technology o advent sa kuan sa atong firefighting, ang atong ma-perceive po dili may makakuan nila makasala kay ila maguna perception nga nganong karon man lang unya kana under control na ang sunog. So kung dili ta klaro dili ta sure nga kuan wag na tayong mag-ano nga makakuan pa ba sa atong kuan nga makakostag confusion nga dili ta sure nga mao na di ang kuan na control naman so definitely magkuan na may overhauling operation gamit namin sa traditional nga hose. So mao na nanabo niya ditong nagkasunog diya sa may pusong init no sa may pusong init nga unya na ay nag-vlog diha. So ang amon lang is we should be also be responsible nga kung nata sa kanang mga kuan mga ano ta nga vlogger o kuan sa social media we should be responsible nga naman we are sharing false information. And this false information can be kuan ba maka-discourage pud kay kami gibuhat namo tanan at the utmost vulnerability unya na ay mga misconception nga sugad ni ana. No, so dili kaya nato ang pag-share og mga impormasyon nga dili verified no kay yes maka-cause na siya og mga confusion and then maka-panic pod sa uban taon nga nagkita ana no. Then dapat kuan gyud unahon nato ang pagresponde og take initiative ta kung sa to angay buhaton before ta mag video dia for content or unsa baka for whatever purpose no purposes. Okay, so sir, ako lang balikan magamay kaganiha at na-mention or naiskutan to nato nga usa, no? Or usa sa mga kasagaran nga cause sa sunog is kato mga electrical wiring, etc. So, sir, kini manggod karon no kay for example sa mga paghimo og mga balay, mga establishment. So, sihon ba na sa BFP, sir, kay naamang guy uban nga kana bitawng sila-sila ra ang magataod ana or there is really a kanang murag electrician nga accredited nga suhito gyud siya magataod ana sa mga wiring sa balay para masiguro nga safe no or mususi pud ang taga BFP kung sakto ba ni nga mga electrical wirings diha sa in a specific nga establishment for example or entity or balay o mga nana. We are thankful ma'am mag-brought out mo na ma'am kay we have the Fire Code of the Philippines, otherwise known as Republic Act 9514. So, prior ka mag-apply para sa imong building permit, moagi gud na sa Bureau of Fire Protection. Kay na may mga clearances kanang kuan nga evaluate namon ang safety sa imong building. So, mo issue tag kanang clearance tapos mag-recommend me kay aron kung mo apply ka nag-occupancy mukanda kami fire safety inspection kay ang usa ka requisite sa occupancy
ang FSIC for occupancy kanang mo-conduct good make inspection yung actual inspection. Unya with the advent of technology kay tanan naman tagikuan sa atong gobyerno nga mag-online natay bago nga system kanang fire safety inspection system FSIS. So tanan pud nga atong kuan ikuan na sa online pero naanay permanente physical. Karon buntag naayo sa nga inspector nila kaw ngadto na kuan sa mga for occupancy diri sa may barangay Bunga. Unya ang ilang tan-awon pud ang safety kay sa building kay dili man ta maka kuan nga safe siya kung dili ta mo kandak og actual. Dili gud na pwede nga kanang kuan lang table inspection o papel lang. So what to good na kanang ocular o kanang visual good og thorough inspection kay ngano man kung masunog ang imo kuan simbako ang bumbero man lang gihapon kami man lang gihapon. Unya it is kuan nga moagi gud sa fire kay kasabot mi kung asa mi mo kuan kanang mo penetrate og magkuan og firefighting kung kasabot mi sa structure nga nasunog. So mo na siguro mga reason nga tanan pod nga building whether public or private part gud na moagi gud na sa BP kay part man na sa provision sa atong Republic Act 9514 whether public or private tanan na covered sa Bureau of Fire Protection. Sir, unsay mga posible or unsay mga penalties imposed ani nga law no kung nagyuban nga di ba naiuban sir nga dili na moagi or unsa ba ka maggahig ulo like to kanang kuno ba murag sila ra dili moagi sa inyong buhatan to para ma-check pa or unsa pa to mga ocular observation and na unsa may penalty sa mga mo violate ni sir? Natay administrative fines kanang dili mo kuan kanang tukod ka og kanang building nga dili mo agi sa fire nad may administrative fine sa kuan kung wala na siya makuan may evaluate sa among mga plan evaluators. So sana sa kuan sa atong Fire Code of the Philippines unya tong mga kuan gihapon nga dili mo kuan pwede gihapon na nato ikuan kanang naay power nga ipasara nato kung mga establishment natay power of kuan kanang i-closure ba kung mga kay mo consider na siya fire trap or fire hazard. Correct. So ihatag ko sa akong kaubang kay kini siya pud ang akong dating kuan chief sa EPSES enforcement si Juan Dotolio. So ang mga papeles mamang frontline services sa Bureau of Fire nay involvement sa building construction, na sa electrical nga installation, na sa occupancy ug naapoy para sa business. So mo na ang mga frontline services sa Bureau of Fire. So kaning sa building pa lang ang buhaton sa Bureau of Fire is to evaluate ang plano. Okay. So mag-recommend ang evaluator namo sa unsay mga kinahanglanon, unsay dili pwede sa plano para ining construction nila mo ila sundon. So after ana kung mahuman na ang construction mag-apply naman to sila og occupancy og ang electrical. So ang katong unsa toy gi-require sa evaluator mo toy pangitaon sa inspector sa pag-adto. So kung na-comply nila so walay problema makuanan sila og certificate. So ngarita pod sa mga violators ma'am kung na violation, ang pinakaunang buhaton sa amo opisina is mag-issue me og notice to comply. So sa notice to comply, ang pinakataas lang nga higayon ang gihatag ana is 15 days. 15 days. Pero katong mga imminent danger jud, so nara na sa 1 day dapat i-comply na siya. So after ana kung human sa duration sa pagpa-comply, mobalik na pag inspection ng inspector. So pag inspection sa inspector, wala na comply. So maghatag na pod mi og notice to correct violation with fines na. Okay. Sa ato fines, mag-range na siya. Pinaka-permero ana is palitan sa sample na to is a fire extinguisher is 37,500. Which is asa man ka mo comply ka or mo palit na laman mag-comply man lang kag gihapon kay dili man safe ang imong madubli establishment. pa noon. Hindi ka comply man penaltihan ka tiga na pud kag chance inigbalik na pud sa inspector after duration natong notice to correct violation ngadto na tapadong sa abatement. So pagpasara. So or dili pagkuan kung nga return ta sa business. So ang penalty na adto na ta sa maximum sa 50,000. 50,000 na. So ingana ang lihok sa pag
kuan sa mga frontline services sa Bureau of Fire. No, so mas maayo na lang mo comply kay safe pa ang imong establishment. Wa pa kay fines or penalty no kaysa sa di ka mo comply nga after kuan na maghapon tagaan maghapon kag notice to Yes. to comply, Yes, notice ma'am. to correct Mamang good na yung violation. process o procedure. Unya, we have that social responsibility. Kung ang imong kuan is just to gain profit, imo gi-disregard atong safety sa public, mao na konsensya nimo kung unsay man nabo sa imong establishment wa ka mag-comply, ang kinabuhi that is irreplaceable. Correct. Dili na pwede, wala na take to. So mas maayo kung kuan natay mga recommendations, sunod ta kay that is not only your responsibility to yourself but to the community also. Ay pati imong mga neighbor kay kung Correct. ang ilang establishment o ang ilang residence maapil sa sunog, ikaw ang proximate cause, nabo guys kanang civil liability pod. Liability. Ubayad gyapon ka sa imong mga kuan amyaw, mong mga neighbor. Sir, kini bang pag-process no kining magpa-evaluate sa imong plan no sa imong pag-construct sa imong building hantod nga kadtong pagkuan na sa katong i-visit na gyud sa inspector ang imuhang establishment, is this for free or adunay bayad nga bayran ang usa ka tag-iya sa mga establishment? Na good na bayranan pero ang among basis kadtong assessment gikan sa local government unit. So mao na iyang pinaka-tax rate. Ang yan atong tax rate is 12% pero dili na mo gamay og dili na magbilo sa 500 ang iyang bayranan. So it depends sa imong 12% sa 15 ma'am, 15. 15% sa iyang kuan tax base from the local government unit. So mao na iyang kuan nga basin usa ni sa mga gilikayan. Yes ma'am. Kay mo kung arita sa building ma'am, kung pilay value sa imo building apil ang labor is kuhaan siya, so every million nga value is na siya 1,000 nga ratio pesos sa Bureau of Fire. So Okay. kung dako imong building, kung na kay 16 million nga cost sa imong building, so mga 16,000 plus 200 nga filing fee sa ang mabayaran nimo sa Bureau of Fire. processing fee nga. Oo. Kuan. Pero kung atong una-una no, kung kana for example 16,000 for a 16 million worth nga building, di na po na siya ingon dako no, considering masiguro man nga luwas ang imuhang establishmento no. So kana din nga to i-consider mga igala no, especially to those nga dunay mga tagiyahan og mga establishmento, mga including ba ni sir no, mga kana nagpa boarding house. Tanan ma'am kay Tanan. public ug private nga Oo, mga yeah. buildings covered man na. Unya kanang kuan niya ang revenue nga makollect ikuan man gud na sa among kuang gihapon sa pag-modernize sa mga gamit sa BFP tong atong mga firefighting equipments gihapon. So ang share ni ana intended pod sa development sa among serbisyo sa modernization. So that is also kanang murag imong share na lang gihapon. So dili ta magkuan nga ang uban mag-under declare. So kung unsay correct Bitaw. nga kuan i-declare ninyo kay mo naman ay among kuan naman diha mi mag-base sa among computation sa among tax rate nga kanang iyang revenue rate nga 15% sa imong tibuok nga gibaydan sa local government unit. Mao. No, so dapat nga mahiwo pud ang honest. Yes. Okay, so sir, mo segue ta diri ano sa mga household fire safety tips no. Pwede sir nato hisgutan una sir sa kining mga panimalay nga dunay mga bata no kay usahay maubaya po ni kanang out of curiosity ba mag sindi-sindi for example og puspuro or kandila magduwa-duwa ka nagduwa-duwa ra sir ba pero di ay to delikado na kay it may cause sunog na no. So unsa man sir ang atong buhaton ana, so labi na unsa nyoy kahatag nga tips especially to the parents, guardian sa maong mga bata? Karon man kay nag-observe tag fire prevention month, we have this kanang mga distribution of mga informative kanang mga leaflets, mga flyers. So sa kadtong mga areas nga na determinaton nga daghan pod nga mga nag-congregate nga mga tawhanan no. Unya na may rekorida gihapon magtuyok-tuyok ang atong fire truck. So this is kanang gibolster gud nato kanang awareness nga magkuan gud ta sa publiko. Kini dugay naman pud ni siya nga gikuan na mga nahatag tag mga safety tips nga
sa atong family pud ta o sa atong kaugalingong pamilya ta magsugod kanang magkuan sa prevention. Ang atong mga bata, ang uban magduwa-duwa kanang mga convenience outlet ba naay usa nga nanumdum ko dito sa biliran nga gigamitan niya kanang fork ba kanang tinidor nga kuan na kuryente. So kung dili ta magsugod sa kataluwasan sa atong kaugalingong pamilya, dili ta kasabot nga tingali kita gihapon maging responsable kung naay mahibang o kanang naay electric makuryente or naay masunog ang atong kaugalingong panimalay nga natay dako o dako nga kuan ni ana contribution kita ang cost nga naman wala tay kuan sa atong pamilya ang katong mga safety ba sa atong family unya ang ako gikuan pod sa atong mga naminaw karon sa dakbayan o kanang asa man sa kining tulumanon nga natay mga hotline numbers kay kung in case of emergency kung dili mo kasabot kung unsay hotline number sa Bureau of Fire Protection o bisag asa nga mga istasyon dili man ta maka-responde ang atong mga bombero. So be mindful pod nga dili lang sa fire, sa police pod, tanan nga mga sa bero diri sa baybay nga kasabot ta sa mga hotline numbers. Kay kami mga responder good mi dili mi appeal karon sa gi-contemplate nga 4 days lang nga work week, compressed work week. Kami katong mga frontline services, katong mga bombero dili mi kami appeal niya nang ano man ang among kuan is to respond to any emergencies nga naa sa atong community. So mo to nga giabi-abi nato ang atong mga naminaw karon kining tulumanon nga ang atong safety nagud na sa atong kaugalingong pamilya, na atong kaugalingong panimalay unya mo kuan na sa barangay to the kuan na dako na nga scope. So it always starts on ourselves and in our own family. Yes, correct ka sir, no? O dapat ang atong mga parents as early as kanang gagmay pa ba atong tudloan gid mga bata no about kanang unsay lang mga buhaton nga mga simple good nga fire safety tips no, and dapat gyud sa atong panimalay gi-practice pud nato no para kuan ba masiguro ang kaluwasan. And sir, thank you dai no sa BFP for being active nga sa inyong pagpahibalo sa atong mga katauhan sa dakbayan sa baybay kabahin ining mga kanay fire safety tips and safety measures sa inyong pagpadala pag-distribute og mga IEC materials Yes, oo, to our local people para makasabot pod sila no kay mo lagi dapat man gyud nga balik-balikon Yes, kay ma'am. makalimot or unsa baka at least na ay maka-imprint gud na sa atong mga ma-instill ma-instill yun, ni siya. oo. Unya ang atong kuamon dili na gud lang mi ang bombero dati ang konsepsyon nga sunog lang magresponde ang bombero wa trabaho kay mulat lang og sunog dili karon daghan na pud trabaho ang atong bombero. Ingon pa sa akong kaubang kanina si Puan Dotolio na may mga frontline services sa inyong business sa atong panimalay kung mag-construct tag building. Unya bisag asa na pud ta involved karon nagkuan mi kanang mga tree planting activities bisag unsa nga mga kuan sa environment moapil na gud na ang atong Bureau of Fire Protection sa mga coastal clean up drives na namidiha permanente kanang sa tourism pod magkuan gihapon mi nami mga kampanya to support tourism sa atong society, sa atong community. Unya atong recently held nga ibraa diri sa dakbayan sa baybay ang atong pod tasking niya na nga mag-sustain pod ang atong water supply sa mga delegates. So nagkuantag water rationing. So nag-supply mi sa mga schools nga determine nga naghanang matong mga kuan delegates from other places no. So kami na may uban gihapon nga gikuan nga on call nga fire tako in case na shortage mo deliver mi. Unya na tapod medical services ang Bureau of Fire Protection atay ambulance. So apil gihapon mi sa mga standby medics. So natay mga bombero diha nga nurses. So naay mga vehicular accidents o bisag unsa nga mag-transport kung naay mga mga medical condition with the kuan gihapon sa hospital and with the coordination sa atong bero. So kami mo responde na pud mi sa mga medical emergencies. Unya naay mga special rescue force pud ta ngatong mga naay mga sawa diha nga nagkuan nga kami rescue pud namo na ang mga wildlife unya kanang mga naay mulayog na sa kuan mo jump na sa building kay naay problema nga mga depressed natay mga kuan niya nga mga train nga mga rescuer.
So daghan na pud ang trabaho kanang special rescue force mga bag-o ni nga mga kuan murag special force ba. Itong mga bagyo, mga baha, kini sila mga trainee sila. So sila ato first line of kuan defense nga na sila mga skills nga kanang mga collapse structure mag-rescue pud na sila. So mao nay kuan kanang wide na pud ang spectrum sa mga trabaho karon sa bombero. So dili na lang ta magkuan ya bombero lang kay kami ang bombero daghan na pud ang atong kuan sa atong community unya nami diri willing to serve at karon siguro ano ko na lang gihapon murag na ay mga kuan sa social media so dili pud tanan nga bombero sugad niya na nga kuan dili min magpadato habang nasa serbisyo pa mi ang among pud serbisyo lang nganuman kay namay may sinumpaan nga magtatrabaho mi para sa kaluwasan sa atong komunidad. So kung namay uban niya kuan naman tay due process so dili ta magpakuan ka ng mga social media nga may mga kawan they are entitled to their own opinion but on our part kaming naa sa field naa sa line unit sa station we are just doing our sworn duties and responsibilities at the utmost of our abilities at sa among may hatag sa publiko. No? So, we are glad to know, sir, no, nga, inguna na gyud ang inyong tinud-anay, ang inyong pagserbisyo. And then, ang ato mga taga-BFP, mga personal sa BFP, honed na gyud, no, holistic na gyud nga, dili lang sa pagresponde sa sunog, kundi apil na sa bisan unsa nga mga aksidente, Yes. simbakon sa na diha, ano. And you're also engaging into different or... Nga mga socially relevant nga mga activities correct, oo. sa community. No, so So dili lang may BIR kay mao nay kuan ang bombero magkuan mo magmurag pareho na mig BIR nga mag-collect ba og kanang mga revenues. So napod tay kuan gihapon kanang mga murag pulis na gihapon mi kay nami gi-enforce gihapon nga mga kuan nga if ever dili mo mag-comply na may mga penalty nang atubangon ng atong mga dili mag-comply. So daghan nang mga trabaho ang bombero na kung murag gihapon mig taga DNR na ano man mag-tree planting nami na may mga kanang mga clean up drives. So daghan na pud ang atong kuan. So encompassing na pud ang trabaho sa bombero karon. So dili tang ako lang mga kuan ba nga misconception niya kung bombero way trabaho. Ingon dati kang bombero, wa man kay trabaho. Sunog ang imong bahay kay para minaay trabaho dili na karon, dili na gud na ang atong kuan. Kay daghan na pud mi ang akong mga kauban dugay na pud ko sa serbisyo mag 28 years na pud ko karong tuiga. 22 pa lang ko nagsugod og serbisyo. Ang umang ko nga kuan nag-retire na pud nganuman daghan na pud kining trabaho sa bombero. Unya kung dili ka makakuan sa pressure, kung makamit ka ng 20 years kay pwede naman ka mamikay kung 20 years ka na in service, pwede ka na mag-optional retirement. So ako kay murag bata-bata pa man ko kuan lang ba. Hoping ko nga makakuha ko sa finish line nga 56 ang among retirement age. Oo, tinud-anay nga serbisyo, So, sir. makahatag kitag serbisyo sa publiko. Yeah, okay. So, mga higala, doon na pa tayo pipila ka minuto, no? So, taas-taas pag yun, eh. Daghan patag may sigutan. Ani, if you have questions, namoy mga gikalibgan, namoy mga pangutan na diha, kalabot sa tong topic karon, ipadala sa numerong 0963-544-9391 or i-message, i-comment diha sa atong Facebook Live sa VSU DYDC 104.7 FM aron matubag sa atong mga bisita karong kahaponon. Shoutout dahil sa mga nagpaminaw diha. Doon na nagpermigid nagpaminaw nato diha no, sa may barangay Bidlinan. Diha sa may barangay Pangasugan, Marcos, San Agustin, Bunga, ingon man diri sa may barangay Guadalupe, Patag, Gabas, sa Kilim, Santa Cruz, ug sa nagkadaiya pang barangay Sinakbayan sa Baybay, di inaabot ang atong pagsibya. Kung galing medyo di kayo klaro ang signal, pwede mi ninyo makita live sa atong Facebook page again sa VSU DYDC 104.7 FM or sa internet radio dydc.fm/free. Pangita alamang ang DYDC FM. Sa pipila nato ka minuto, sir, ato ning tilukon gyud no para sulit gyud ang atong pagkukabildo karong kahaponon no. So diri ata sir mo segue ta diri sa kuan kini bitawng emergency unsay dapat buhaton responses panahon sa emerhensya kay usahay lagi no mapanik man gyud di kalikayan nga murag maratol mapanik ang atong kuan kanang ang mga nasunugan ba nga dili na nun makahuna-huna ug unsay angay buhaton no para masugpo para
malikayan nga mudako pa ang kadyo kay usahay lagi makuan man ta mapanik. So unsa magi pinaka first or angayan nga buhaton sir panahon sa emerhensya? Ang angayan gud nato buhaton is kanang kuan gud ta nga dili ta ingi mo pa kanina mamikay nga magpanik ta kay kung magpanik ka wala namang ka sa imong kuan dili ka na makakuan kung unsay imong mga angay buhaton sa sitwasyon pud nga sugad niana. Kung natay hotline number mao akong ingon kanina manawag na gud ta sa fire station kung dili na gud nato kaya. Pero kung napatay pwede buhaton nga magtinabangay ta mga balde-balde kanang murag bayanihan mag-bucket brigade pwede ba pud ni ana at the recipient kanang magsugod pa lang ang kayo pwede na nato na isuppress palungon nato unya kwanta magtinabangay sa community dili tong ija awa-aho lang dili kumutabang kay dili man na akong bahay. So ang atong is kanang concerted effort. Correct. So mao na atong kuan unya maayo pud nga sa atong within sa atong neighborhood natay maayo nga relasyon sa atong neighbor. Nganuman kung mulakaw ta sa atong panimalay, pwede naton ikuan nga pwede tanaw-tanaw ang akong panimalay samtang wako diha. At least nay kuan ba nga manginano. O maging ano ba conscious pud ang kuan nga na way tao diha unya kung kuan pwede manawag pud sila kung naay mga naman pud uban nga nilakaw tong tag-iya sa panimalay unya nibalik siya sunog na pud ang iyang kuan wala man siya magtugon wala man siya mag-remind sa iyang mga neighbor nga wala siya diha Labi nagtagdugay no. tagdugay kung ang the best nga buhaton i-switch off pud tanan nato ang atong mga electrical ano diha sa atong kuan unplug ang atong mga appliances o kung kanang mga circuit breaker, palungon gud nato na, i-switch off na. Sir, kung galing, for example, lang, in instances nga walay load, pwede ba sila maka-message sa inyong Facebook page if you have? Responsive rabaghapon pud mo sa atong Facebook page, sir? Or Yes, ma'am, pero kay dili man good me always na online. Natay bero kanang among kuan mao na ato gi-consider nga emergency operation center unya na radyo pod me. So mas kuang kung dili makontak ang atong BIP natay kuang kay coordinated man pod ni sa dolang pod ang among kanang proximate lang ang atong bag-ong fire station sa may barangay Kugon sa Bero. Baybay emergency rescue unit sa Bero tapad lang mi. So pwede pod manawag magradyo or kuan ang akong pod kuan giabi-abi kuan ko ang mga barangay nga magkuan gud naay radyo ba. Kay ang radyo bisag brown out, bisag way signal. correct. Makakuan gud na Padayon makatransmit. gapon. Okay, mao atong pinaka-effective labi na kung naay mga bagyo nga naay power outage, way kuryente. So through radio makontak pod ang kuan ang atong emergency operation center. So the same sa mga vehicular accident kung manawag sa kuan usually sa Bero kay ang Bero pod ang mo-dispatch sa amo kay naman sila pod ambulance unya kami ang murag last line of kuan nga dispatch kung dili na nahurot na tanan ang ilang resources wala na iba uban nga ambulance natay ambulance sa BFP nga mo responde Pwede. pod. Yes ma'am Mikay. Okay. So tingali na pa i-add ang Dugang akong si kauban. Verhel, oo. At actually, ma'am, nami Facebook nga account. Duha na siya na for posting o ang usa katod yung account nga ginagamit na mo pud sa amo mga communication sa higher office na mo. So Pwede kung ba na masibya ni nga Facebook page? BFP Baybay Fire Station ang katong Okay. account jud nga ginagamit na mo pag communicate sa mga higher office na mo. So ang katong isa ma'am, page man to siya so possibly di gud to siya matawagan for posting lang gud to siya. Posting lang. Katong nay Baybay City Fire Station North Leyte nga page. So katong BFP Baybay Fire Station kato pwede to siya matawagan. Basta naka-online na lang pud may internet connection sa Okay, station. Kaya say mawala mang lagi pud ang atong connection sa internet. No, so Pwede pod siya pero dili gud na siya primary mo correct. secondary lang. Correct. Mao bitaw ang atong kuan ang atong hotline number pod. Unya kung dili gud makuan atong Bero kay namay sa radyo ba makakuan na may mga radyo base station. Unya to siya maayo pod kung kuan kay depende man pod sa atong kuan sa atong internet signal. Unya karon bago pa lang mini transfer sa atong new location pero karon okay naman pod ang iyang signal. Ang atong lang kuan is
dili mambunta ng permanente ang atong mga firefighters na sa online ba. Mao bitaw. So at least kung hotline number nagud na permanente migunit ni ana nga among hotline number. Mas maayo jud ang hotline number may tawagan. Mo pa maghapon ni inyong hotline number sir, 0926-906-2081. 0938-249-5410 ma'am. Ah, Kanang okay. smart ma'am. Okay. So mga higala, kuno galing ano na yung mga emerhensya, no? Iutrohon ko ang atong hotline number 0938-249-5410. Oo, so kana ang kontakon. Permanente nga nakagunit kay ngano man ang among higher office permanente gud na magmonitor kung tulo ka tawo nga dili makatubag nagun nay balatono ng atong kuan ni anak kanang personnel nga mogunit og In charge. sa atong hotline kay dili na hotline number kung lisod makontak Correct. lisod way Kung mo dili mo tubag. tubag. O so mo na atong hotline number 0938-249-5410. Take note na ito mga higala. Kuha na naman ninyo or makita man sana sa Facebook page nila, Bye Bye City. Ano to? BFP, bye-bye. City Fire Station. Karon nagpataod pod kog signage na diha ang atong hotline number. So makita ninyo na ay fire, na ay directional, na ay arrow, tapos naapod ubos ni ana na hotline number. Ngano man ang atong nga tanan nga mga atong mga pedestrian, tong mga commuters, tanan nga mogamit og kalsada, makakita siya og sign kung asa ang location sa atong fire station na napod diha ang atong hotline number. So be mindful ta, be aware ta nga natay hotline number. Pwede po ninyo na kay cellphone picture na lang siya. Unya sa atong panimalay, dapat good nga natay hotline number sa pulis, sa BFP, sa Bero. Ngano man kami mga responders kung naay mga emergencies, ini kay na emergencies nga kuan kini nga mga agencies ang mag-responde. Okay. So mao na siya. Oh. Sir, ako lang lakbitan magamay, no, since we are observing Fire Prevention Month. Ano na ba mo yung mga programs, mga activities nga Yes, ma'am. gipahigayon nga pwede nato ipasabot sa itong mga sukiti Ang paminaw? atong tema karon maulang gihapon ang sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Unya daghan tay mga engagement no tapos na ang atong mga kuan pero napa may mga activities nga Upcoming. buhaton. So natay quiz bi karon no dito sa station then adtong sa Bayang Bigkas pero kay nabisi man pud sa Ibraad wala may good makakuan ka nang murag nag-commit good nga mo kuan kay nami kuan nga choral presentation or sa Bayang Pagbigkas. Then sa Friday natay open house. So kining atong station open ni sa tanan tong mga bata nga i-apila lang gyapon nato ni diri ang atong Fire Square tong mag-lecture na ay mga fire safety nga mga lectures nga buhaton. Then ang atong kuan magkamayada pod mi kuan next week kanang outreach program sa community pod na may kuan nga mo kuan mi mo connect or mo ugnayan sa barangay with barangay Amguhan. Yes, sir. Nga dito magkuan mig tree planting, mag clean up drive mi dito nya may fire safety lecture pod kay ngano man ang among pagtan-aw sa BFP kauban nato ang barangay ngano man dili mi makakuan sa among mga policies kung why support sa barangay. So Correct. ang atong nag-commit nga barangay naghimo kog communication kuning barangay Amguhan kay this is one of the determine nga parplang na siya nga barangay. Unya lisod na pud mi didto makaresponde. So ang buhaton sa BFP idalhon namo ang among serbisyo ngadto sa barangay aron makakuan tag awareness. O ma-empowered nato sila, kasabot sila kung sa ilang buhaton. Kay mo akong programa datong mga layo nga mga barangay last year po bisita ko na siya. Ngano man kay lisod ang atong fire truck nga makapenetrate, makaresponding kining mga lugar nga sugad niini nga mga parplang areas mga layo na. So mao na determine nato next week. Excuse me. Sa Tuesday nata sa Barangay Amguhan. Then natay Paralympics ang atong mga participants dining Paralympics tong atong mga private establishments kanang SPMI, si Global ang bisyo pod gi-invite nato ngano man this is just to refresh ang ilang skills ba sa firefighting. So ang atong murag enhancement nga activity para pagresponde pod nila murag ma-revitalize or ma-refresh ang ilang skills sa firefighting. Gi-invite pod nato ang atong Barangay Guadalupe nga barangay kay ako gi kuan bitaw proud ko nga naay barangay diri sa Baybay
sa Dakbayan sa Baybay nga aktibo pod kining barangay Guadalupe ngano man ni purchase pod sila og ilang kaugalingong fire truck. Unya kining ilang fire truck mo responde ni dili lang diri sa Guadalupe sa tibuok nga Dakbayan sa Baybay kung asa ang sunog mo responde Tabang pod ni sila. So gi-invite namo sila nga mag-participate sa Fire Olympics ang ilang mga volunteer diha sa barangay. So this would be on Wednesday next week, March 18. So ang Sonto pod no, kay kuan nato mag-fire drill pod mi sa Sonto kay na-determine namon ni sa among obligasyon ligtas na pamayanang OLP. So ang among clean up drive na napod didto og tree planting sa may barangay Amguhan sa Tuesday. Then naabot tay kuan ay communication sa Bureau of Jail Management and Penology sa mga person deprived of liberty nga mag-conduct mig fire safety lecture didto og maghatag mig mga gamay lang nga mga hinabang mag-gift-giving mi sa March 24. So nakipag-coordinate mi sa atong City Warden si Senior Fire Officer Pornonies nga tagaan mig time nga maka-lecture sa mga person deprived of liberty at the same time to give them kanang gamay ra nga hinabang sa atong mga PDL kay they are still part of our society nga makatabang punta sa ilaha. Then natay mga book reading sa mga pre-elementary o kanang mga pupils sa station na pud ni nga kuan activity. O kanang fire exhibit sa mga mall nato diri sa may Gaisano sa March 26. So mag-ano tag diha, mag-exhibit ta sa atong mga gamit. Unya kung naay mga pangutana nga kuan natay personnel diha, kung naay mga information nga bisag kinsa nga gusto mahibaw-an sa BFP natay nakadetail diha sa atong exhibit sa March 26. Then may bloodletting pud ta pero ako nag-donate naman ko sa akong dugo kay part nagyapon na dugong bombero kung kinsay gusto mag-donate sa tapos naman to ni adtong March 6 pud to kuan katong bloodletting. So daghan pud ni na may family fire run tong kinsay gusto nga kuan na ang regional office mo nagkuan sila fire run dito sa Tacloban. Sa Tacloban. Oo. Kay kuan naghihapon to illicit awareness sa atong community. Then ang atong tentative schedule sa culmination program at the same time awarding na sa tong mga ni Pangbit, ni participate sa atong activities tentatively scheduled sa March 31. March 31. So, daghan po ang kuan, bidili na ni kuan, bisag unsa nga mga activities nga maka-spread tag awareness or consciousness sa public. So, mao ni atong gibuhat karon nga naata diri, although wala ni siya diri sa among kuan calendar of activities. I believe nga this is my social obligation to inform the public as the acting city fire marshal nga makapagpasamwak ta or makapag spread tag awareness o consciousness sa public. As I've said a while ago, this is a shared responsibility and it should be an everyday activity ka ng fire prevention. Dili lang nata mag-observe within the month of March, but this should be a year-round activity, ang fire prevention. Yes. So kami mahangyo gud bi sa mga naminaw kining tulumanon nga magtinabangay gud ta kay ang atong safety atong gud nagihapon responsibility kay dili gud kuan nga masunugan ta. Ingon pa sa uban pero di gud maayo mabagyohan lang kuno di lang masunugan. Ngano man ang bagyo na paibilin nga gamit kung in kaso mabagyohan ka maka-recover ka pa. Pero kung masunog ka tanan nga imo gipundar ang imo gisakripisyohan dugot pawis it would be reduced to ashes. Correct. Maubitaw ko na numdum bitaw ko murag joke na lang may ma'am kuan no kay maghatag-tag joke ba ngano man ingon to nga kung batig imo nawong nakapa nga asawa kag gwapa mura kag nagdawg og luto pero atong batig nawong nga nakapag-asawa gwapa murag aw kanang atong gwapa nga nakapag-asawa ka ng batig nawong kanang pangit po say pangit sa Bisaya pangit po do kanang pangit o murag nasunugan murag corny siya nga joke no pero mao na ikuan pinaka worst good nga scenario kung masunugan ta worst come to worst tanan nga ato gikuan mahurot good na in a matter of minutes lang ano man paspas ang atong angkayo kung masunog dili lang ang atong property pati pod ang kinabuhi at stake pod diha so simba ko
naay mga kuan nga kung dili na gud ta makakuan sa atong panimalay, wala tay mga fire escape. So atong mga naay mga grills diha sa inyong panimalay, siguruhan ninyo nga naamoy outlet gihapon nga kung naamoy grills, himuoy naghinges nga pwede na siya in case of emergency, makagawas mo sa inyong kuan nga naman. Dati ko nga kuan na akong previous station, dili ko na lang mention no, naay gud na trap dito lola ug apo. Kay bisag unsa nga amo pag rescue pagkuan nga naman ang iyang gigamit katong mga kadaang bitaw nga mga may bintana nga dili gud na madali-dali og kuan bisag unsa nga kuan nga tong mga rescue tools. So matter of ano lang kung dili makuan kay paspasan kayo natrap pod didto ang ato. So that was the saddest part sa akong career as a firefighter and as a city fire marshal nga kanang maka-experience ka ba dili gud na kuan goal gud ko sakit gud sa akong dugan nga naay namatay nga naman bisag unsay among buhaton na nami didto paspasan kayo niya na trap. So mo na akong reminders ba nga ang atong panimalay ang safety diha gud magsugod sa inyong kaugalingon. So namoy mga grills dili lang ta kanang nga, hadlok ta nga makawatan kanang tinatawag nga security consciousness ang atod pod safety consciousness. Unya daghang mga establishment dila ko mag-mention usa diri sa dako nga mall sa Baybay gikuanan ko na nga during business hours dapat open gud na ayaw ninyo ipadlock ang inyong mga exit. So magsuroy-suroy mo na ayaw sa diha nga mall dila lang ko magsulti pero gikusyon ko nagitawag ko ng security nga ayaw gud mo nga inyo na ipadlock ang inyong mga exit doors kay mao na bitaw nga nag-inspeksyon ta kaya nga atong in case of emergency makagawas pud og luwas ang atong mga customer. Excuse me. So ato gud na ikuan so gikuan ko na nga pwede nga nimi mag-penalty ni ana kung dili mag-comply. Yes, sir. Kay ang atong Pwede kuan ito wala gud na take to, wala gud na kuan kun in case of emergency asa man mo gawas ang atong mga customer. Magkaguot gud na magpanik po di mo nimo kanina ma. Ang kanang panic magkuan nga dili ka man na makapaminsar og tarong na kung magpanik ka. So ato gikuan na ayaw gud kung tong nagpaminaw kung na may mga security guard karon nga ang inyong kuan ang inyong mga exit door inyo gipadlock during business hours ayaw gud na intalon pangyum sa Bureau of Fire Protection i-open gud na ngano man gidesign gud na para sa exit sa atong mga customer ug ayaw pud nahimuog mga istakan sa inyong mga tawag niya na supplies. Ang uban na sila exit pero na dito ang ilang mga stocks. So wala na pud gamit, di magian. Kung dili man ang kuan, pati pud ang mga empleyado dili makagawas. So nagud na ikuan ang exit kay ginkuan gud na secondary exit kay aron in case of emergency makagawas pud sa building. Okay, so yes, daghan kayong salamat sir sa imong mga impormasyon nga gibutyag gisibya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. For sure ang atong mga higala sa kahanginan no, doon na sila daghan nga na-learn, doon na mo daghan nga nahibawan or na-remind pud mo no sa mga angay buhaton panahon sa sunog or mga need nga mga safety measures no nga dapat or mga unsa pa na buhaton ninyo para malikayan ang sunog no. So daghan kayong salamat sir, Sir Ben, Acting City Fire Marshal of Baybay City, and of course to Brad Helgley Dotolio for sharing as well mga mahinungdanong impormasyon no kalabot sa kining atong topic karon nga fire prevention tips and safety measures to help protect your home, family, and community from fire hazards. Sa atong mga suking tigpaminaw diha ako na mo'y mga unsa pa ba ka mga pangutana, pahabol nga pangutana no, you may contact na lang sa ilang Facebook page or sa numerong 0938-249-5410 at oras alas 2:08 na gyud sa kapunon. So grabe ang atong discussion karon sir no. It was a Salamat very Ma'am Mikay. The pressure is ours kapong kauban si Puwan Dotolio nga among gudnig obligasyon og mag-share mi sa publiko nga maglikay gud ta sa sunog kay it is better to prevent than to suppress fire. Correct. No, so dili laman during fire prevention month na to no ginaobserba ni kundi dapat everyday no. Everyday atog yung dapat mindful ta and atong dapat nga responsable ta kada adlaw para tumalikayan no ang mga hazards. So sa pag-usap daghang salamat no nga nakauban mo namo diri dinhi sa atong CBN ng DYD sa FM 104.7
And sa atong mga suking tigpaminaw, thank you so much sa inyong pakiguban. Gikan na launa ko to balas 2 pasado na sa kahaponon sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang ning atong tulumanon, DYDC Special Talk with Baybay City Fire Station. Thank you, Ma'am Mikay. Salamat. Tis baga na kuang gihap. Yes, sir. Kung may mga kuan, ma'am, ano lang kami gihapon kay